kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Amen? So yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. No, He was a major, Jesus as a different kind. Major is a representation of the birth of Jesus that invites people to set out on a spiritual journey. So yung spiritual journey natin dito ipinapakita doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa manger. Na kung saan yung ating spiritual journey ay talagang nag-uumpisa from rag to riches, di ba? Sa Kanya, from the manger to the main, ngayon yung mga residents of that kingdom. No, yung ating spiritual journey na kung saan ang bawat isa po sa atin ay may talagang maraming pinagdadaanan sa ating pong spiritual journey. No, katulad ng naranasan po ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi tama naman, no? Hindi naman lahat ng mga nararanasan ng mga Kristiyano ay laging masaya, no? Laging masaya, no? Naniniwala po ang bawat isa po sa atin, no? Hindi man po natin sinasabi o hindi man nahahalata sa ating mga pamumuhay. Alam po natin na mayroon po tayong lahat na pinagdadaanan. Amen? So lahat tayo ay dumadaan sa kung saan ay tayo ay parang isang nasa major. Doon napakakate, napakahirap. Siguro nung ipinanganak si Jesus, kung totoong winter, nung ipinanganak si Jesus, siguro napakahirap. Ano? So yun yung isang katunayan na si Jesus ay hindi po ipinanganak ng December or ng winter. Kasi nga, di ba, sabi ko, papasahin po natin yung pataas nitong Luke chapter 2, doon makikita po natin tupa na nanginginain. Ibig sabihin, kung may mga pastol, may mga tupa, no, pwede na hindi po taglamig. Kasi kung taglamig sa Israel that time, ay hindi po pwedeng ipastol ang mga tupa kasi nagyayelo po doon. So, isang katunayan na hindi po December 25 or naranasan po natin, siguro that time nagkasakit din siya, di ba? Nahirapan din siya sa financial, nahirapan sila sa kanilang mga pangangailangan. Pero napagtagumpayan yon ng ating pong Panginoong Jesucristo. Di ba? Human lives and promising to take away guilt, fear, and the mess, no, sa ating mga buhay. It is a promise of restoration that God will remove any guilt, no, sa ating mga buhay, any fear, no, sa ating mga buhay, at anuman yung mga bagay na gawa natin in the past, no, ay i-restore ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Habakuk, count the years that the locusts have eaten, and I will repay you. I will restore you. I will give you another strength, renewed strength, no? Sabi ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 40 verse 31, ang lakas na katulad ng isang agila, amen, na tayo po ay bibigyan ng kalakasan, no? Yung major, this will reminds us of the promise of God that He will restore us, no? Ibibigay niya, ibabalik niya yung ating kalakasan. Kaya nga sa ating sa mahalayo na lang sa Panginoon dahil sa sobrang hirap na kanila pong naranasan dahil, no, sa pagloloko ng kaaway sa kanilang kaisipan. Amen. So ang ating Panginoon, inanoy niya yung ating mga ulo, diba, ng langis upang ang ating mga kaisipan ay patuloy na maprotektahan sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa mga negative things na naririnig po natin sa sanlibutan, di ba? Sa even social media, no? Maraming mga lumalasot sa kaisipan ng mga tao, even mga Kristiyano, naliligaw, di ba? Dahil sa gawa ng kaaway na kung saan, kung ano-ano mga negatibong bagay ang pinapasok sa ating mga kaisipan. So meron po tayong dakilang pastor na inaanoy niya tayo ng langis
katulad ng kanyang mga tupa upang maprotektahan, amen, sa negatibong, sabi nga, diba, yung mga palasong ang gawa ng kaaway para mga palaso, nag-aapoy na palaso na kung saan ay inaatake yung ating mga kaisipan. So nandun nilagay ng Panginoon, inanoy niya tayo ng langis upang maprotektahan ang ating kaisipan sa mga gawa ng kaaway. Yung flies na yun represent yung mga gawa ng kaaway, no? Hindi, sabi niya dito, yung my cup runneth over, no? Yung ating mga sisidlan ay patuloy na pinupuno, no? Pinaaapawan ng ating pong dakilang pastor, no? Kung saan ay hindi niya tayo pinagkukulang sa lahat po ng ating mga pangangailangan, di ba? Kaya nga kinanta natin kanina, no? Sapat na at higit pa, no? Siya ang ating pastor, na kung saan, alam niyo po ba yung mga pastor, kung ano po din yung mga pastor, sila po ay talagang may struggle din sa paghahanap ng green pasture. Kasi sabi niya sa Israel, may nabasa ko kanina yung Jordan Valley. Sabi niya doon, yung daw pong mga pastor, sila yung naghahanap, struggle din sa kanila yung paghahanap ng green pasture na tinatawag. Diba, pag sinabi natin green pasture, sa isipan natin parang, ano lang yung lugar na madamo, no? Lugar na madamo. Pero sa Israel, dahil ang kanilang bansa ay mabato, diba, halos bulubuntukin, diba? So, yung green pasture pala, no, yung sa kaisipan daw ng writer nito, sabi niya, yung green pasture daw pa, yung His life for our redemption, no? Sabi ng John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Amen. Na ibinigay niya ang mabuting pastor natin ay handa na ibigay at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kanyang mga tupa, sa kanyang kawan. Amen. Na siya po ay inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen. Na iniwan niya ang lahat sa kalamitan. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos, sabi ng Philippians, di ba? Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, no? Hindi niya inaring ang kanyang pagkapantay sa Diyos, bagkus ito'y kanyang inubad upang tayo po ay abutin at tubusin sa ating mga kasalanan. Amen. Katulad ng sabi sa Matthew chapter 18 verses 12 to 13,